Good morning po, good morning. Kanina po nagkakot tayo ng gulay sa palengke. Tatadtarin natin para gagawin natin pataba. Kasi magtatanim ako ngayon ng guabang pula. Pinili ko lang po sa Shopee. Guaba. Ito po. Tatanim natin sa balde. Kailangan mailipat na natin to. Abang pula, no? Atin pong itatanim sa ating balde. Pero bago natin tanim, lagyan natin ng pataba na organic, yung mga prutas, mga gulay-gulay. Ihalo natin sa lupa, saka natin itatanim to para mamunga kahit mababa. So, simulan na natin ang pagtatadtad ng gulay. Ito nga po pala si Manoy Jun sa ating organic rooftop gardening. Meron tayong mga gulay-gulay, ayan. At mga prutas. Mga balat ng prutas, ayan. Mga prutas. Natin pong tatadtarin yan para gawing pataba sa ating itatanim na guaba at sa ibang halaman din. Ayan. Kailangan po ito ng ating halaman para maging mabunga ating halaman. Ayan. Konti lang muna. Ito natin tatanim sa balde na to. At kapag lumaki na, saka natin ulit ililipat. Natin yung lupa. Ilalim, ibabaw, may lupa para pag natunan, decompose yung ating ay makakain ng ating halaman. Taba po itong lupa na to, garden soil po ito. Bulok, mga na-decompose na gulay at prutas. May mga bulate na siya. Talagang mataba ang lupa. Kapag ang lupa niya may bulate, yan, taba talaga ang lupa. At dadami pa yan dito kasi may mga prutas na. Natin tatapon yung bulate kasi nakakatulong po yan para mabilis bulok yung ating mga dinidecompose na gulay at prutas. Balik natin yung mga bato kasi para may drainage yung ating pasok o balde, no?
Masa natin. Nugasan ko lang itong balde kasi barado yung butas. Kailangan natin kasi maibalik yung mga bato para may drainage po siya. Hindi malunod o mabulok ng ugat ng ating halaman. Ayan. Maraming bato. Maraming bato. Ano bato? At magtatadtad na ako. Manguha lang po tayo ng bato kasi kailangan matakpan yun. Ay. Mga tayo ng bato. Yan, lagyan natin dito sa ating balde. Lalagyan natin ng lupa muna bago tinadtad na gulay. Ito natin tatanim yung ating red guava. Yan. Alam nyo kasi kagabi umulan kaya matubig dito ngayon. Tubig. Rooftop po kasi ito. Umpisa na natin pagtadtad ng gulay. Nalagyan muna natin itong mga buo dito. Dali naman itong mabulok. Bago natin ilalagay yung prutas. Hindi samahan ng mga papel o karton. Ito po yan. Wag lamang po plastic. Hindi po maganda ang plastic. Ayan. Nakita? Huwain na ng maliliit para madali ma-decompose yung ating organikong pataba. Gulay, prutas, yung mga daon-daon, okay na hindi hiwain yun. Kasi once mabasa yun, ano ng lupa, madali na po siyang ma-decompose. Ito lang mga balat. Makakapal po ito. Ganito ginawa nyo sa inyong mga halaman bago nyo itanim, siyak, mataba at magiging mabunga ang inyong halaman. Sa paso man yan o sa lupa. So magtatanim kayo, lagyan nyo muna ng mga ganito. Hindi nyo na kailangan ng chemical na pataba. Napakaganda po ito. Bibigyan kayo ng maraming bunga, promise. At masarap, ligtas kainin. Kasi walang chemical.
Kalagay nito unang-una lupa, and then yung mga tinadtad na gulay, and then lupa ulit, alternate hanggang sa mapuno po yung ating paso o balde na pagtataniman. Habang lumalaki yung ating tinanim na halaman, meron siyang masustansyang kinakain at lalo siyang lulusog at mamumunga ng marami at malalaki, matasarap. Ito po aking laging ginagawa sa aking mga halaman, sa balde man yan o sa lupa, kasi tayo po ay nasa rooftop, kailangan lagi natin bumili ng mga chemical na pataba. Humingi na po tayo sa palengke, sure pa tayo na talagang mataba at malinis yung ating mga tatanim na halaman at ating kakainin. Sigurado talagang malinis, walang chemical. Lag, no? Okay. Pagkain lang po ng trabaho ng marami lang naglalaro. Tayo ubus ng 3 oras dito. Marami. Bali, 2 sako po yung nakuha natin kanina. At rin po natin yun. Kakalat natin dito sa ating mga halaman. Kita niyo po yung ating halaman. Ayan. Mga bagong tanim, ayan, namumunga na po yung ating okrang pula, ayan, may bunga na po yan, ayan, tuloy-tuloy na po yan, tsaka yung okrang green, lalong dadami pa po yan kapag nilagyan natin ito sa ibabaw. Ilalim yan po marami, tunaw na siguro, lalagyan naman natin sa ibabaw. Ng ating guwapa. Halo-halo po yan, may pinya, may papaya, may saging, pino, pakwan. Meron po kayo tinadalang gulay sa kusina. Try nyo po sa ganyan sa pato sa halaman nyo. Magiging malusog ang inyong mga halaman at berdeng berde.
natin para yung bulate po, dadami po yan kasi may pagkain na po sila dyan. Tayo ng gulay para ilagay, and then para natin tatanim ang ating guava. Diba? Taba po yan, daming pagkain habang lumalaki po yung ating tinanim, marami sa pagkain. Tayo balat ng itlog, tira, ilagay nyo rin po. Napakaganda rin po yan, potassium po yan. Ilagay natin yan ito na tinurog na itlog. Yung itlog na nabilad ko na, tinurog ko, lalagay natin dito. Kailangan din po yan tama. Halo natin. Ito na rin pa. Na po kasi bahat dito sa rooftop. Para po kasi ng mga dahon. Kung rin ito meron na linisin. Ngayon natin ito kasi baka malalta yung ating red guava. Po, tatanim na po natin yung ating isang puno. Red guava. Yan. Hindi natin kailangan diligan. Sana po siya. Ano po yung ating red guava. Mga binili pa natin sa Facebook. May libre pa siyang pataba. Ano ba itong binigyan niyang libre? Tingnan natin, organic din.
na kailangan to siguro pag yung sa mga pula na lang na buto. May tanong natin to. Safe na safe to pagkaka package niya. Hindi po talaga in order. Ito na po yung ating red guava. Tatanin po natin to. Tanggalin muna natin yung plastic. Ingatan po natin baka mabali, baby pa po eh. Natin. So, ayun na po, finish na. Tatapin lang natin dito to sa lilim. Hindi siya ganong mainitan. Habang lumalaki po siya, marami po siyang pagkain. At sigurado po tayo wala na kasi ng marusog, masigla, at mabilis po siyang mamumunga. Kasi po ito ay grafting na. 6 months po, may bunga na yan. Punta kayo dahil ulan ng ulan, tapos init ulan. Ayan, okay na po tayo. Mamaya naman tatay natin isa. Mag-aano muna tayo. Tatadtad ulit. Tatarin natin yung isa. Kuha tayo ulit ng balde para dito naman sa isa. Ito. At meron ang dalawa po kasi yung binili ko. Balde. Tataniman. Yan. Ayan. Ako tayo ng balde. Dito, nakasalin natin itong isa. Kasi muna natin yung lupa. Taba po ng lupa na to. Buhagag na buhagag. Kasi pawang mga garden soil po talaga ito. Nilagyan natin ng mga gulay at putas. Ayun po ay lupa na po talaga siya. Pwede na pong taniman. Natin yung mga pato para may drainage yung ating naman.
Mainom ako ng tanglad na may luya kasi po pawis po tayo, napakainit, tapos biglang uulan. Ano po talaga ngayon. Kaya matanda na tayo. Hindi nakapitan ng sipon at tubo. Kailangan natin ng organic o ring gamot. Hindi po ako umiinom ng mga antibiotic. Tanglad lang po. Oregano. Pakuluan sa dalawang pasong tubig. Mamaya wala na to bukas. Muna ko muna to kasi sayang po yung ating in-order na guava. Hydrate na siya. Bato na to sa ibang paso. Ang bato na ito na ilagay ito. Tatatan na tayo ng gulay. Ilalagay dito. Excuse me po. Ay, natin lalamunan. Wag muna tayo. Ginawa po natin ito sa palengke kanina. Kasi tinatapon lang nila, sayang po. Kasi kung nanabatan, may pakinabangan natin sa ating halaman. May mga saka ng plastic. Mauna yung mga green leaves bago yung mga prutas. Ayun po yun. Mayaman po sa fiber, potassium, magnesium,
Kailangan ng ating katawan at kailangan din ng halaman. Parang tao din po yan. Kung ano kailangan ng tao, kailangan din natin halaman kasi pinakain natin yan. Phosphorus, magnesium, ito. Kung natat ang itlog ay potassium po yun. Kailangan pampagusog, pampatibay, pampakla, pampatibay ng mga sanga. Pampatibay ng duhay ng marusog. Pampatitin ng ating halaman. Excuse me po. Natin tatalin para madali po ang matikman. Para mabilis mapakinabangan ng ating halaman. After 30 days, lalagyan ulit natin sa pait kalibot kasi ubos na po yan. 30 days. Pag malaki na yung halaman, mamunga na, gawin natin every 15 days naman para dumami ang bunga at malalaki ang bunga. Lamang po ating gagamitin, lamang po yung ating ginagawa fermented fruit juice, organic ang pandilig, spray, galing din po yung sa pilpax at halaman. Ating ginagawa lamang yun. Yung ganito ay gagawa tayo bukas na fermented fruit juice. Siguro natin yun ng 2 linggo. Tama, habang lumalakas may pang-spray tayo mga halaman. Naubusan na po kasi ginamit ko na dito pang-spray, kaya yung gaganda berde yung mga dahon kasi ang ating pinang-spray dyan ay organic din. Fermented fruit juice at fermented fish juice, kalitan po yun kaya walang insekto, marusog ng ating halaman. Halo po, halos lahat ng prutas sa dito na gulay. Kaya kung kayo mga tira-tirang gulay, kalat ito, ilagay nyo po sa inyong halaman. So, kung wala pa kayong tanim, salit-salit po una lupa, tapos sinatad na gulay, sinatad na prutas, lupa ulit. Lamang po salit-salit hanggang sa mapuno yung inyong paso. Hintayin nyo po mga 15 days, 30 days, lupa na po yan. Matabang lupa po yan, garden soil. Kahit anong itanim nyo, mabubuhay at mamumunga o mamumulaklak. Napakaganda. Malusog ng bulsog ang inyong lupa. Malusog din ang halaman. Para tuloy-tuloy na po tayo. Mga mangga pa.
Opo. Kung meron po kayong mga manure, ito po yun. Dito wala po tayong bakal dito, kaya kulay-kulay ang ginagamit natin. Wala rin po tayong manukan, kaya wala tayong chicken manure. Mas mabuti na to mga prutas kasi hindi ka mandidiri. Kulay. Iinit na naman, mamayang hapon, ulan na naman yan. Weather na yun dito. Kasi ngayon, medyo na, tag-ulan na po talaga. Basta pawis. Tapos para kung kumapit yung lupa at yung bakterya ng lupa sa kakain ng ating mga inidecompose na halaman. Sabi nga na ba, nekos nga yan.
natin to. Katan natin ito kaputol. Natin yung ating guwaba. Yung ating paikot. Hindi pa naman yan tumaba, lumusog. Ang dami ng pagkain. Maintain lang natin ang pagdidilig. Nalang sa rooftop, kailangan umaga hapon. Pag umulan, okay lang. Pag hindi, napakainit po ng rooftop natin. Po. Pahinga muna tayo, mamayang hapon naman ulit. Pagtatad, mainit na po. Na yan natin sa sobra dito ating okra. Pitik-pit muna tayo, mainit na po. Natin mamaya mag-iimus tayo.
tubig mag-penetrate hanggang ilalim. Kahit na isang linggo tayong hindi magdilig, okay lang. Kaya makapag-penetrate sa doon sa ilalim. Kaya lang